Kasi yung magsasaka, yung mga palay ang tanim, dapat mayroon tubig yung area ng mga magsasaka. So pag tinginit, mahirapan kami maggamit kami ng water pump at saka malaki ang makonsumo namin sa fuel at saka pag tuyo, mayroon pang problema kasi yung tubig source na kinuna ng water pump maubos at saka maraming palayan na masusunog. At saka nagpasalamat kami, nabigyan kami mga farmers ng Arimtan, Barangay Arimtan, Ormoc City. Nabigyan kami ng solar pump galing sa ating gobyerno, kay ating presidente Ferdinand Marcos Jr. na ang aming tanim hindi na makaranas ng kulang ng tubig. Kasi ang sapa na kinuna ng water pump, malaking volume ng tubig. Saka wala na kaming fuel na bibilhin at saka yung aming abot namin malaki na. Salamat ko sa ating gobyerno, kay BBM, na maraming salamat. Ang problema lang namin dito sa amin, kami magsasaka, yung walang tubig tuwing tag-init. Ang aming taniman ay kailangan talaga ng tamang tubig tuwing sila ay medyo lumalaki na. Kailangan, lalo na pag bumubunga, kailangan talaga ng tamang tubig na pagkukunan sa aming para magkabunga sila ng maayos at mabuti. At sa solar na namin natanggap, malaking tulong ito sa amin. Medyo nakatipid kami sa aming gastusin at nakabawas gastusin din. At sa sa pag mayroong araw, malaking solar lang siya Hindi na kami bumibili ng diesel. Yun po, medyo nakatipid at medyo maano-ano na po yung pananim namin na may tubig na. Yan lang po. Ang solar pump, ma'am, pag nandito na ang solar pump, malaking tulong na para sa aming magsasaka. Dati pag wala pa ang solar, ang mga pananim namin laging sunog kasi wala makukunan naming tubig. Mayroon mang tubig sa sa creek nga aming kukunan pero kunti lang. Hindi makaano sa tanang mga farmers. Pag mayroon ng solar, malaking pasalamat namin ni President BBM. Kung wala siya, wala kaming solar system ngayon. Ang laki-laking tulong namin, malaking pasalamat namin ni BBM. Ayun lang, ma'am. Nagpapasalamat din kami kay Pangulong BBM nabigyan kami nito ng solar pump kasi hindi na kami nahirapan kumuha ng tubig in case of tag-init, and sa malaking ambag yan sa buhay namin lahat na magsasaka. Medyo makabawi-bawi na kami sa gastusin namin. Salamat po. At sa NIA po. Dapat yung climate smart na tayo, climate smart agriculture. Kaya nga po tayo, nagtatayo na tayo ng mga climate smart na mga solar pump irrigation systems natin. And of course, hindi lang yon, pati yung timing ng ating pagsasaka, climate smart din. Nilalagay natin yung ating cropping calendar doon sa tinatawag naming dry cropping. So double dry cropping tayo. So sa equipment at sa sistema, dapat climate smart tayo. Malaki po. Of course, pag kailangan mong i-increase yung ating productivity para sa ating food security, ang number one requirement yan is irrigation. Ang kagandahan itong mga solar pump irrigation systems natin na ito, napakabilis namin gawin ito. In fact, ito, yung 100 hectares natin, 6 months lamang namin ginawa ito. Kung i-compare mo sa mga big dams natin, sa mga, kung katulad sanang structure na to, na mga diversion dams, aabot ka ng mga 3 taon bago mo mailagay. So ito mabilis. At ang kagandahan nito, katulad na ito nasa likod natin, ang napapatubigan po nito, ang capacity po pala nito is 60 kilowatts. Ang tinitignan din kasi natin dito, di ba, ang gusto ng ating presidente, dapat whole value chain. Pwede rin tayo magtayo ng dito, yung mga RPS, yung kiskisan. Dahil ang requirement ng kiskisan, 30 kilowatt lang Ibig sabihin, kayang-kayang buhayin pa nito. So sinasabi namin sa PhilMec, dapat lagyan din ng mga RPS, mga ganitong projects natin. Monitor namin yung ating mga solar pump irrigations. Tingnan natin. Halimbawa, pupunta tayo rito sa Leyte. Yan. Punta tayo sa Leyte.
And then, focus natin. Ito. So, yan. Kita mo yan. Tulad nito, nagbubukas siya ng 53 cubic meters per second. Ngayong oras na ito, ano? Hindi lang yon, meron pang bonus na ito. Di ba, makikita rin namin yung soil health and plant health. Ang ibig ko lang sabihin sa inyo, yung programa ng ating Pangulo ay gusto niya maging sustainable. So, tinitingnan namin lahat kung ano yung mga butas at tinutugunan natin. Para po sa ating mga magsasaka, ang maganda sa ating Pangulo, nakikita ko talagang sincero siya dito sa pangako niya na tulungan sila. In fact, sila nga yung panganay sa kanyang priority. Ano? At ang Pangulo, yung kasabihan natin, put your money where your mouth is, talagang pinupunduhan niya itong agriculture. Katulad nga nito. Ano? Hindi lang yan, makikita rin natin yung mga farm equipments na pinapamigay ng gobyerno, yung mga tulong sa kanila sa mga farm inputs. So, tulong-tulong lang tayo. At kita naman natin, of course, yung sinseridad ng ating Pangulong tumulong sa atin. Sabayan din natin ang sipag para po makamit natin yung bagong Pilipinas para sa food security natin.